So, hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isang kwentuhan na naman dito pa rin sa Usapang Business Politics, kabady mo po. Ayan, so sa Usapang Business tungkol sa pagninegosyo ng baboyan is ngayon medyo mataas pa rin ang price mga katropa kasi nakikita natin na marami pa rin mga kababayan natin is konti pa rin yung mga alaga. Mga baboy and meron ng usapin na magkakaroon ng repopulation program itong Department of Agriculture which is mamamahagi sila mga katropa ng mga magagandang lahi ng baboy for repopulation purposes. Pero tatlong bagay na dapat nating tutukan ngayong 2026 sa pagninegosyo. Isa mga katropa is yung pagkakaroon ng insurance ng ating mga alaga. Alam naman natin na ang usapin na to is lalong-lalo na sa mga backyard hog raiser is hindi talaga natatalakay. Isang another na usapin mga katropa is yung biosecurity issues and concern which is mapupunta doon sa health kalusugan ng ating mga alagang baboy. At ang ikatlo is yung isa sa mga challenges na nararanasan ng mga magbababoy is yung patuloy pa rin na mataas na presyo ng mga raw materials which is the food ng mga alaga nating mga baboy. Ibig sabihin nito hanggang sa kasalukuyan mataas pa rin ang presyo sa kung susumahin natin mga katropa ang pag-aalaga ng isang partner na baboy mula ika 45 days niya. Ibig sabihin, doon tayo mag-i-start ng counting na aalagaan natin itong baboy for 4 months para maging partner and after 4 months is ibibenta natin is maaaring mag-consume ang alaga natin between 7,000 to 10,000 pesos na pakain sa ating mga alagang baboy. Depende kung gaano kalaki natin sila. Bala ka palakihin at ibenta sa merkado. So, ibig sabihin nito mga katropa, sa kasalukuyan nagre-range ang mga piglets kung bibilihin sa farm gate is nagre-range ng 4,000 to 5,500 pesos. Medyo mabigat na yan kaagad mga katropa dahil kung ikaw ay mamumuhunan at nagpapatener ka at bibilhin mo ang bawat isang piglets ng 4,000 pesos o an average is 4,500 pesos na lang. Ibig sabihin, meron kang 10 baboy, that is 45,000 already. And kung ipapasok mo yung 8,000, 80,000 para sa 10 baboy plus 45,000, ibig sabihin yan mga katropa is kailangan mo nang gumastos ng 125,000 para sa iyong mga alagang baboy. 10 partner pa lang mga katropa. And para mabawi mo yan, kailangan mga katropa, yung timbang ng baboy is hindi mo sila ibenta na less than 85 kilos. Kailangan mas mataas sa 85 kilos yung mga partner na mapapalaki mo para at least maibenta mo ng maganda-ganda sa merkado. And dyan sa 85 kilos per head ng baboy on average, kailangan ang presyohan ng baboy mga katropa is hindi naman bumaba sa 180 pesos per kilo ng baboy. Dahil kapag bumaba yan ng 180 pesos per kilo, medyo ma-challenging na yan para sa iyo mga katropa. Ibig sabihin, kung ganyan yung senaryo, 85 kilos and above, 180 pesos per kilo and above, so sa bawat isang baboy, at least magkakaroon ka ng generally or over profit na at least 3,000 per head. And that is 30,000 for 10 heads mga katropa for 4 months na pag-aalaga. And kung 30,000 divided by 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. That is approximately mga 7,000 to 7,500 per head per month sa bawat 7,500 per month ang magiging ganansya mo sa pag-aalaga ng 10 baboy per month kung medyo ganyan yung presyuhan ng baboy at mapalaki mo talaga ng maganda yung alagang baboy mo. Ibig sabihin nito mga katropa, dapat siguro ang government natin is mapagtuunan ng pansin paano ba ipapababa ang price nitong mga raw materials na ipapakain natin sa ating mga alagang baboy, mga feeds. Sa paggawa ng feeds, dapat siguro masuportahan at matutukan itong mga gumagawa ng feeds natin na at least masuportahan sila na yung mga ini-import nila na mga product para at least makagawa sila ng feeds mas lalo pang mapababa para yung mga hog raiser natin talagang matulungan. And ikalawa mga katropa is yung
health and safety and biosecurity. So yung ASF sabi nila may vaccine na, okay na, pero at least marami pa rin mga katropa naging issue pa rin tong ASF. At marami pa rin yung mga dati kasi noon kapag nag-aalaga ng baboy, okay lang na makita ng ibang, 'di ba? Pero ngayon kapag nag-aalaga ka ng baboy, takot ka na may pumunta, may bumisita sa iyong baboyan, 'di ba? No, hindi pwede. Ganun na kaagad yung laging sinasabi. Kasi nga natatakot na magkasakit yung ating mga alaging baboy. What if all medications are available? So siguro medyo maganda-gandang idea yan para sa mga hog raiser para at least hindi sila kabado. And yung biosecurity siguro, mas lalo pang tutukan. And dapat yung mga hog raiser, mga magbababoy, backyard man yan o commercial, mabigyan na kaagad sila ng supply ng government. Siguro i-subsidize ng government yung supply para sa kanila pagdating sa hygiene, pagdating dun sa mga agricultural areas nila, mga farms nila. So ibig sabihin, i-subsidize ng government. O eto yung mga gamit na kailangan nyo, dapat may supply na binibigay para at least yung mga nag-aalaga ng baboy is lalong ganahan, lalong magkaroon sila ng energy. And yung sa tulad na lang mga katropa ng Thailand, which is talagang nagsusupport sila sa mga magsasaka nila. Doon sa mga magsasaka nila, full support. Nakita naman natin yung mga modern technology na ginagamit nila, which is yung mga high-tech na mga tractor, di ba? Sana yung government natin sa mga local farmers natin, sana ganun din, di ba? And hindi lang yung ibig sabihin natin is kahit na mga yung normal na mga magsasaka is nabibigyan rin at hindi yung mga kooperatiba lamang. Hanggang sa cooperative level lang. Kailangan maraming members. Dapat hindi ganun mga katropa. Kung magsasaka ka, meron ka. Ganun sa Thailand mga katropa. Kaya naman talagang yung mga magsasaka nila is hindi masyadong hirap and hindi masyadong pagod. Kaya yung mga magsasaka sa kanila, yun yung mga mayayaman. And ikatlo mga katropa is pagtuunan rin ng pansin yung insurance sa mga alagang baboy. And mayroong libreng insurance sa PCIC na maaari kayong sumangguni sa MAU office o Municipal Agricultural Office kung saan maaari yung isang guni at ipaalam na meron kayong mga alagang mga baboy para at least mabigyan ng proteksyon yung inyong mga alaga. Nakita natin mga katropa, may mga vlogger na talagang nagbablog sila at umiiyak noong panahon ng mga baha, noong panahon ng mga bagyo, panahon ng lindol, na nasakuna yung kanilang mga alaga. Then merong isa, more than 100 yung alagang baboy na naanod lang sa baha, which is yun talaga yung isa sa mga disastrous event na maaari nating makita. And sa isang magbababoy talagang na manlulumo ka, parang katapusan na ng mundo para sa iyo kapag ganyan yung nangyari. Kaya importante na may insurance yung ating mga alaga. Well, ang PCIC may insurance na hanggang 200,000 and pwede ito sa mga breeder and pwede rin sa mga fattener. And kapag ganyan mga katropa, kung lumampas nun sa bilang, sa numbers and sa amount, is pwede nyong iparegister pa rin at ipa-insured yung mga alaga nyong mga hayop kung kayo ay commercial naman. Pero may bayad yun. Ang walang bayad mga katropa is yung pasok dun sa 200,000 na insurance sa inyong mga alaga. So, ibig sabihin kung backyard ka, mayroon kang alagang 10 baboy, mayroon kang alagang 5 or 10 patiner, 10 patiner o 20 na patiner. So, pasok pa rin yan mga katropa. Pwedeng mix ng breeder, pwedeng mix ng patiner, breeder and patiner as long napasok ito doon sa 200,000 limit mga katropa. So importante yan sa panahon ngayong 2026 na dapat talaga nating tutukan bilang isang negosyante, entrepreneur, magbababoy, hog raiser, farmer. Ayan. So mga katropa, eto lang hanggang sa muli nating usapan. So pagtuunan naman natin ng pansin, paano ba yung tamang pag-aalaga, step by step, and paano naman yung gagawin natin sa marketing site sa pag-aalaga ng baboy. Ito po mga katropa, si Kabady Boho, isang proud farmer, proud magpapaboy. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.